Magandang araw mga ka-farmates, narito tayo sa isang kilo lang mag-aalaga ng mga ready to lay chicken dito sa Barangay Bagong Buhay. So makakasama natin ngayon ng isang magaling sa pag-aalaga ng ready to lay chicken. Wala iba kundi si Randy. Randy, pakilala ka. Hello po, what's up? Randy Gureso. So ayan po, pupunta po natin ngayon ang kulungan ng mga alaga ni Randy. So Randy, before ka nag-alaga ng mga ganito, ano yung iyong trabaho? Ano lang sir, sa bukid. Bukid. Hindi ka dating OFW? Asawa ko po. Yung asawa mo. Tapos ikaw ang ano dito sa bahay, ikaw ang nag-aalaga ng mga hayop dito. Yes, So yan yung talagang pinagkikitaan mo, pag-aalaga ng mga hayop, ano? Parang bagong trial pa lang ito. Paano ka napunta sa ganitong uri ng negosyo? Dahil sumuplay tayo sa baboy, naganap tayo pa ng bagong another income. Nag-try tayo ng kaunti, pero okay naman. So yun po. Magkano ang puhunan sa 100 heads RTL kasama na ang kulungan at kagamitan? Ano sir, almost 100,000 sir. Almost 100,000 itong setup na ito. Oo sir. So kasama na yung mga chicken doon sa 100,000? Oo, lahat sir yan. Pati tulungan nilang ganito, battery cage. Magkano ang nagagastos nyo sa feeds at iba pang maintenance kada buwan? Bali, every week sir ako, isang araw, 10 kilos ang aking na ipapakain. So yun ay sa loob ng isang araw. Oo, 10 kilos sila dapat. 10 kilos. So bali in a month, magkano lahat yung gastos mo? Ano sir, per week po, per 5 days po ako compute eh. Magkano sa every 5 days? Isang sako, 1.5, then vitamins niya siguro. So yun po nga yung ano. So kung 1.5 every 5 days, so ita times natin sa 6 sa loob ng isang buwan. So 1.5 times 6, yun ang gastos mo kada buwan. Plus yung mga ano niya, mga vitamins. Pagdating sa itlog, ilan yung itlog na karaniwang na produce ng ganitong 100 heads araw-araw? Ano sir yan, pag minsan tatlong tray, pag minsan naman 2 kalahati. So ilan na naman ang isang tray? 30 pieces po ito, isang tray. So bali 30 pieces ang nakukuha. Ilan kamo kanina? Ilang tray ang nakukuha sa loob ng isang araw? Sir, tatlo. So kung i-multiply natin 3 times 30. 90 pieces. So 90 pieces ng itlog. Pero na minimum siya ng 85 hanggang 86. Okay. Yung pinaka-mabilis ko lagi. So magkano Randy ang iyong benta ng isang tray na itlog? Pagka ano po, yung sa large natin, 230, tapos sa medium 200, tapos pag small po, inawat ko ng 180 po ang aming. Saan mo ito karaniwang ibinebenta? Ano sir, sa kapitbahay. Kumbaga yung market mo dito sa neighborhood lang, ano, sa mga tindahan na malapit. Mga maglulumi. Yung mga tindahan ng mga lomi. Sir, kailangan nilang may itlog. So ibig sabihin napakaganda rin nga pala ng marketing pagdating sa itlog ng RTL, ano? So sir, kailangan pati sa mga estudyante, kailangan din nila. So syempre, ito yung tanong na gusto ng ating mga viewers. Magkano yung kabuuang kita mo kada araw sa 100 eggs na ready to lay chicken? Siguro po ma-estimate mga 150 sir. 150 ang benta mo sa loob ng isang araw. Hindi sir, ang kita na sir doon. Kita na yon. Opo sir. Kung palagay mo ng ang ano mo lagi ay 3 tray, kaya 2 kalahati. Hindi pa patak ng 500. 500 ang benta mo isang araw, kaya 600 kaya kung 2 kalahati. 500 ka mo na lang. So, bale mga ka-farmates, ang kanya palang kinikita sa isang araw sa benta ng itlog 500. ay average na 500 pesos. Tama ba ako, Randy? So, kung i-multiply natin yung 500 sa 5, that is 2,500. Tapos, ang iyong gasto, sabi mo kanina, dun sa maintenance at dun sa patoka mo is nasa 1,500 Sa pagkain sir. sa pagkain. So, ibig sabihin, sa loob ng isang buwan ay pwede kang kumita ng 4,000. Around 4,000. Oo sir. Yeah. So ganun pala kalaki mga ka-farmers ang kinikita pagdating dito sa ready to lay chicken. So ibig sabihin si Randy kumikita ng almost 4,000 pesos, 100
pieces ng kanyang ready to lay chicken. Gaano katagal naman bago mabawi ang puhunan mula sa 100 heads na RTL? Matagal sir kasi sa araw-araw kakaunti ang tubo, kaya lang sir yung length niya sir ng pangitlog, sabi nila sa mga nag-aalaga na pagtanungan ko ay nasa almost 2 years sir na itlog sila. 2 years na nangingitlog. So ibig sabihin sa tingin mo Randy, yung ginastos mo dito sa iyong facility at yung iyong ginastos na ipinambili mo dito sa RTL mo, sa tingin mo mababawi ng ilang taon yon? Siguro sir hindi ko pa sir nakakompute, baka sa isang taon sir kaya. Kaya sa isang taon. Opo, sir. So yun naman nakikita mga ka-farmmates ni Randy kung paano yung in and out. Kaya alam niya na pagdating ng isang taon ay pwede na niyang mabawi yung kanyang investment dito. So yun yung kanyang magiging return of investment. Medyo maganda-ganda na after 1 year. So, tatanungin din natin mga farmers kay Randy kung ano yung pinakamalaking hamon o yung risk na dapat paghandaan ng mga gustong magsimula o mag-alaga ng RTL. Sir, parang ang mahirap dito yung hindi mo maintain yung kanilang vitamins. Anong ibig mo sabihin Randy na hindi mo ma-maintain yung vitamins? Nagkakaroon sila ng sakit. Sakit. So ang So ibig sabihin number 1 talagang hamon sa pag-aalaga ng mga ganito ay yung sakit yung sipon, mga ganun. Bukod sa sipon, ano pa yung may malaria, kayo mayroon ding nagbulate. Yun. Kaya dapat yung maintenance sir ng purga nila every week. Every week ka nagpupurga dito? Depende sir sa ipot. At tinitingnan mo rin yung mga ipot. So yan ang mga sikreto pala mga farmers kapag nag-aalaga kayo ng mga ganitong uri ng hayop. Yung ipot nila, ibig sabihin maganda yung kanilang digestive system sir, yung parang panunaw ba. Okay, so vitamins talaga at saka yung mga gamot, mga pagpupurga. So ibig sabihin dapat may naka-ready ka rin ganung uri ng mga gamot, Randy? Yes, para pagka nagkaroon ng sakit, yung mga alaga dito ay meron ka agad makukuha, no? Meron sir. So bukod dun sa mga gamot at mga vitamins o yung sakit ng ganitong uri ng hayop, ano pa yung mga risk na dapat ay isalang-alang ng mga mag-venture sa ganitong uri ng business? Sir, aware ka rin sa baka may bird flu na sinasabi. Ano yung ginagawa mong dito, sikreto para maiwasan yung mga sakit? Unahin natin yung sakit ng mga manok. Ayun lang sir, maintenance lang sir ng vitamins para medyo matatag sila at matibay sa yung resistensya. Okay, so maintenance lang talaga, alaga lang talaga. So ibig sabihin ikaw ay hands-on talaga dito sa pag-aalaga ng iyong mga RTL para makita mo talaga. So sa tingin mo Randy, pagka halimbawa ay may i-compare mo na halimbawa ay nagpapaalaga ka lang and then ikaw bilang may-ari yung nag-aalaga, ano kaya yung advantage nung ikaw mismo yung nag-aalaga? Ay masarap sir kasi nakikita mo sila, nasusubaybayan mo sila lagi. Okay. Kasi yung ating mga OFW na mga kasama, yung mga viewers natin, alam ko yung mga yan pag uwi ng Pilipinas gusto ring mag-venture sa mga ganitong uri ng business, So bali may payo mo sa kanila na kung talagang gusto nila ay pwedeng sila na yung mag-hands-on ng mga ganitong uri ng negosyo, Pwede sir kasi ito is maliit lang muna para ma-practice natin ng maganda yung Ayun, so ibig sabihin ay maganda pagka yung business ay magsisimula ka muna sa maliit. Oo sir, para ma-practice mo na yung mga routine niya lagi. Tama, yung mga routinary activities mo dito o yung pang-araw-araw na ginagawa, So saan ka nga pala bumili Randy nitong iyong mga alaga na ito? Sir yan? Kasama sir package din itong battery cage niya. Nung in-order mo yung battery cage, kasama na siya? Sir, sila na rin ng contact ko. Magkano yung ganitong uri ng battery cage? Sir, bali parang 8,000 sir isang package nito. Itong haba na ito, itong haba na to. Isang set yan, yan sir, tatlo. Tatlo dapat. Tatlong ganon, 7,000. Nasa 8 sir. 8,000. Kasama na itong mga tubo na ito, itong mga pakainan na ito. Okay. So lahat na, pati yung manok. Setup sir yun. Pati manok. Ay, di pa sir kasama manok. Ito lang. So doon sa 7,000 na sinasabi mo, mga ilan ang pwede mong ilagay na manok doon? Sir, times 4 sir ito. Isang 16 sir ang
Sa isang, ano sir, isang set na yan, 16, bali 36. 36 chicken lang ang may ilagay. Sa isang set na. Okay. So malay mo dito sa Oriental Mindoro may gusto rin na mag-alaga ng ganito. Saan nakakabili nito, Randy, nitong ganitong mga package? Online ba or saan mo ito binili? Ano sir, sa ano rin lang, kung sino sir yung contact mo naggagawa, may contact din sila. Bali may kakilala ka lang na ano. So ayan. Mga ka-farmates, so bale, kino-confirm ngayon ni Randy na pwede kang kumita ng around 4,000 monthly sa ganitong setup na 100 pieces RTL. At yan ay depende mga ka-farmates dun sa reproduction nung sa itlog. Kung okay yung reproduction ng mga alaga, edi mas maraming itlog, mas maraming kita. Tama ba, Randy? Okay. Ayan, so ayan, nagpapasalamat tayo kay Randy sa araw na ito na bigyan tayo ng pagkakataon na makapunta dito sa kaniyang kulungan ng mga RTL dito sa kanyang pwesto. So baka meron kang gustong i-shoutout, Randy, available at ng ating mga kababayan na nanonood sa oras na ito. Okay sir, mahihayin tayo. So nasa ibang bansa pa lang yung asawa, Randy, ano? Oo, sir. Ayan, so shout out sa kanyang misis, napakasipag nito si Randy, very responsible talaga. So ayan mga ka-farmers, hanggang dyan na lang ang video ito. Maraming salamat sa inyong ginawang panonood. Mabuhay po tayong lahat.